Welcome sa explainer natin ngayon. Pag-uusapan natin ang isang highly classified at talaga namang nakakagulat na intelligence briefing, ang Princess Heartline Third Batch. Isa tong official na direktoryo na nakaset sa Abril 2026 at maniwala kayo sa akin, grabe ang scale ng dokumentong ito. Tara, himayin natin! Para mas madali nating magets kung paano gumagana ang napakalaking ecosystem na ito, hinati natin sa 5 bahagi. Mula sa mismong official member roster, sa Castlemate Twist, global infrastructure, transcontinental networks, hanggang sa kung paano pumasok ang UN. Basically, magsisimula tayo sa pinakamaliit na level, ang mga tao, tapos palaki ng palaki hanggang sa makita natin yung buong global picture. Okay, simulan natin sa unang bahagi, ang opisyal na listahan ng mga miyembro. Kumbaga, ito yung pinakapuso o human element ng buong direktoryo. 456. Yup, narinig nyo ng tama, 456. Ang nakakalulang numerong ito ay ang bilang ng mga opisyal na miyembro at kandidato. Para siyang isang napakahabang A to Z list ng halos lahat ng sikat na personalidad ngayon sa pop culture natin. Ngayon, baka isipin nyo, paano nila inorganize ang ganyan karaming tao, di ba? Well, ang ginawa ng direktoryo, hinimay nila ito sa 5 specific na tiers. Nagsisimula ito sa 24 na main core members, dito papasok sina Andrea Brillantes at Jada Avanzado, pababa sa 30 legacy members tulad nina Catherine Bernardo at Olivia Rodrigo, hanggang sa 45 reserve members. So makikita mo talaga kung gaano ka-structured ang pagkakaposisyon ng bawat isa sa kanila. Pero alam nyo, kung titingnan lang natin yung alphabetical list ng 456 na artista na to, parang raw data lang siya eh. Lalabas lang yung totoong bigat at pagkakomplikado ng sistemang ito kapag tiningnan natin kung paano ba talaga sila pinapamahalaan physically ng direktoryong ito. Kaya pasok na tayo sa pangalawang bahagi, ang Castlemate Group Twist. Dito talaga iikot ang utak nyo, promise. Sa ilalim ng gintong koronang insignia na ito, may ginawang napaka-fascinating na hakbang ang direktoryo. Pinagsama ba naman nila ang mga fantasy-themed na factions at inattach ito sa mga totoong at legit na real-world politicians natin? Tingnan niyo to, yung 456 members na pinag-uusapan natin kanina, randomly silang shuffle at hinati sa 24 na grupo na may mga bonggang pangalan, like Golden Crown at Ruby Throne. Pero ang catch, naka-assign silang pamunuan ng mga totoong senador ng Pilipinas. Walang pinapanigan dito ha, literal na pinaghalo lang nila yung mundo ng pop culture at state legislature natin. So imagine nyo to, 24 na may temang grupo, tig-19 na miyembro bawat isa, tapos completely random ang shuffle. Ang lupit ng concept, di ba? Dahil sa istrukturang ito, yung mga sikat na celebrities na walang kinalaman sa isa't isa, biglang napapailalim sa isang particular na political na figure. Kumbaga, ito yung nagsisilbing tulay na nagkokonekta sa mga individual na artista papunta sa institutional na kapangyarihan ng gobyerno. Okay, moving on sa ikatlong bahagi, ang pandaigikan at digital na infrastruktura. Ngayong nasort na nila ang mga tao, inilatag naman ng direktoryo yung mga technical na pipelines na magsusupport sa kanila. At sa pamamagitan ng infrastructure ito, hindi lang basta nalilink ang mga miyembro na ito sa isa't isa, nakakonekta sila sa isang malawakang pandaigdigang estratehiya. Hindi lang ito basta simpleng pagpo-post sa mga social media platforms, malayo dito. Pinag-uusapan natin dito ay isang malupit na integrated digital ecosystem. Nakalista dito ang mga broadcast rights, global fiber at satellite networks at may mga legit pang bilateral agreements sa mga governmental entities. Bakit? Para siguraduhing secured ang buong komunikasyon ng grupo. I mean, we are talking about multi-platform verified handles at top-tier international talent agencies. Seryosohang operasyon tagad to. At dito na talaga parang masasabog yung isip mo sa scale ng dokumentong to. Mula sa mga domestic na ugnayan sa politika at digital infrastructure, biglang aakyat tayo sa mas malawak na international na jurisdiksyon. Welcome sa ika-4 na bahagi, ang mga transcontinental at identity network. Nandito na tayo sa macro level ng briefing, kung saan imemapa na natin yung geographical at kultural na sakop ng Princess Heartline Third Batch sa buong mundo. Tingnan nyo yung direktoryo, inilista nila ang isang napakalawak na hanay ng mga regional blocks. Sumasakop ito mula sa Africa, the Americas, Asia, Europe, Eurasia,
hanggang Oceania. Literally, sakop ang buong mundo. Ang pinaka-mind-blowing na part ng arkitekturang ito ay kung paano nila pinagtatabi ang dalawang magkaibang mundo nang walang kahirap-hirap. Imagine, inihanay nila ang isang listahan ng mga influencers at models tulad nila Ivana Alawi, Andrea Brillantes, Nadine Lustre at Catriona Gray sa tabi mismo ng mga pinakamalalaki at pinakamakapangyarihang intergovernmental and military organizations sa mundo tulad ng NATO at BRICS. Crazy, right? Pero teka, hindi lang sa politika o heograpiya tumitigil ang kategorisasyon na ito. Mas lumalalim pa sila at pinapasok na rin ang pandaigdigang pagkakilanlanan at espiritualidad. Ayon dito sa direktoryo, naka-align sila o may jurisdiction sila sa halos lahat ng pangunahing relihiyon at identity symbol sa buong mundo. Makikita mo rito ang kabuuan ng Christianity, Islam, Buddhism, pati ang pagkakakilanlan at karapatan tulad ng Pride Flag at mga humanitarian groups tulad ng Red Cross. Imagine nyo, ina-assign nila ang mga miyembro gaya ni Kim o Bel Mariano sa ilalim ng mga partikular na pananampalatayang ito kasama ng mga global flags. Nakakabaliw isipin kung paano nila pinagtagpit-tagpit to. At ngayon, dadako na tayo sa ikalimang bahagi, United Nations at mga pandaigdigang ahensya. Narating na natin ang pinakatuktok ng piramida ng organisasyong ito. Para talagang mapatunayan at masiguro ang legitimacy ng buong setup na ito, inindex o itinala ng maigi ang direktoryo ang relasyon nito sa pinakamataas na antas ng pandaigdigang pamamahala. Ang galing lang kung paano ipinapakita ng slide na ito yung kumpletong administrative wrapping ng grupo. Isipin mo, mula sa health and tourism gaya ng WHO hanggang sa law and security tulad ng Interpol at ICC, hinihila nilang lahat ang mga specialized agencies na ito papasok sa mismong mundo at lore ng direktoryong ito. At dahil dyan, umabot tayo sa isa pang nakakalulang numero sa dokumentong ito. 316. Ito ay kumakatawan sa ganap na integrasyon ng 316 na bansa, special territories at mga international organizations. Tingnan nyo yung naging journey natin. Nagsimula lang tayo sa 456 na partikular na individual, yung mga sikat na personalidad, di ba? Tapos ngayon, andito tayo sa isang napakalaking macro network na sumasaklaw sa 7 pandaigdigang rehiyon at halos lahat ng aspeto ng soberanya at digital na pamumuhay natin. Kaya bago natin tapusin ang explainer na ito, gusto kong iwan sa inyo ang tanong na ito. Ano ba talagang ultimate na layunin ng pagsasama-sama ng 456 na pop culture figures, 316 na sovereign entities at ng buong global infrastructure pagsapit ng Abril 2026? Anong klaseng grand, unseen objective ang mga ngairanan ng ganitong klaseng blueprint? Isang blueprint na pinag-uugnay ang mga teenage celebrities sa mga politiko ng Pilipinas, sa mga pandaigdigang relihiyon hanggang sa International Criminal Court. Iiwan ko yan sa inyo para pag-isipan. Maraming salamat sa pagsama sa paghimay na ito.